magandang umaga, paring Alvin. Good morning sa iyo, sa yung mga tagapakinig, tagapanood. Good morning. Opo, marami po ang pumuri sa inyo kasi nag-monitor kagad ako sa social media dun sa ginawa po ng ninyo at saka pati na rin ng minorya, ano po. Pero ba't umabot sa pag-walkout, Senator Erwin? Kasi po, pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukonti. I think 9 lang po kami out of the 12 or 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito dahil may importanteng gagawin siya sa labas ng Senate. So, nung magtawag yung mga kasamahan namin dahil natunugan namin na ipipilit nila itong Section 41 Senator. Lamang sila, binibilang namin 12 sila. So, talo kami. And sinasabi namin, teka muna, bakit yung minamadali yan? Kaya, para walang botohan, hindi bawal kasi, hindi kayo pwede magbotohan kung walang quorum. So, mawala sila ng quorum. Kailangan mong 13. 12 lang yata sila, all present sila kahapon. So, lumayas na ho kami, nilayasan namin. Pag-usapan, parang ang mensahe namin, pag-usapan natin sa Lunes ulit, magbakbakan tayo kung gusto natin. Pero, kitang-kita naman na paring Alvin, pinipilit nila itong 41C, Section 41C, dadagdagan nila na o babaguhin nila na payagan ng isang senador na mag-attend ng session, bumoto through teleconference, telecommunication for justifiable reason. Kaya ang tanong ko, doon sa Section 41B, nung nauna, sinasabi doon na teleconferencing only is permitted kung may force majeure, earthquake, bagyo, May disaster. etc. May disaster or pandemya. So, exactly, national emergency, yung ganyan pandemic. Ano yung justifiable reason? Yun yung tinatanong. At bakit minamadali? Pwede natin pagdebatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, hatiin natin ang House, magbutuhan tayo. Alam nila may numbers sila, kami wala. Kaya hindi kami pumayag. Doon ho namin pinasok na bawal niya ho yun. Dahil gagawa kami ng rules, nalabag naman sa rule namin. So, paano naman ho yun? Pangalawa, ang punto ho namin is that ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalam na sikmura ng kababayan natin? Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing kakulangan, hindi magkasya ang sweldo? Ito po yung problema ng kababayan natin araw-araw. Tutugon ho ba ito? Actually, marami po mga pending bills, paring Alvin, yung hinog na pwede nang ipasa, yung hospital detention ni Senadora Risa na bawal nang idetine kung sino man, yung baby, yung pasyente o yung kanyang bantay sa hospital habang walang pambayad. Meron din nga si Senator Marcoleta, naalala ko po, meron siyang pending din na bill dyan sa floor na yung hindi na magbabayad yung mga poorest of the poor ng kuryente, ng electric bill. Matagal niya lang sinasabi, nakahain dyan. Bakit hindi na unahin niya? Ba't unahin niya ito? Kitang-kita naman common sense paring Alvin. Kasi nga, para ito, to accommodate Senator Bato at yung dalawa pang kasama siguro namin, nalalabasan ng wadan, sinasabi ng ombudsman, ito siguro yon. Pero unfair naman din ho yun sa mga ito ba justifiable reason dahil makukulong ka kaya pwede ka pa rin mag-attend ng session? Is that justifiable reason? Unfair ho yun sa bumoto ho sa amin. Senator, I think ang sabi ng ilang senador, uncalled for daw, naging pahayag mo. I think na-interview kagabi din si Senator Jinggoy at mukhang uncalled for kasi hindi nyo naman pinangalanan, pero mukhang siya ang pinatutungkulan. Ano po? Masakit po, paring Alvin, ang katotohanan. Sabi nga doon sa isang pelikula, you will not be able to accept the truth. Ika nga. Parang ganun, to that extent. Ibig sabihin, masakit ho, tanggapin ang katotohanan. Pero yun yung katotohanan, paring Alvin, pasensya na doon sa mga kasama ko, Senador. Mamahayag po ako. Tayo, paring Alvin, pag nag-cover tayo, nag-observe tayo, nakikita na natin kung ano ang mangyayari, kung saan direksyon. Obvious naman, paring Alvin. Tapos, isa pang take doon, ang tagal nilang nag-focus. Pinag-antay kami ng 1 oras sa kalahati. Merienda, 1 hour and a half. Dapat yung mga caucus na yan, paring Alvin, after the session or before the session. Ito na pala pinag-uusapan nila kasi nakita nga nila, kulang kami. Marami sila. Kaya nga, the only option is to walk out. Hindi kami papayag, paring Alvin, kasi halatang halata naman para ma-accommodate lang si Senator Bato,
Sila, yung kung sino man yung huhulihin na dalawa, hindi ko pa ho namin, wala naman ako sinasabi. Si Ombudsman lang ho nagsabi noon, yun ho sinasabi namin. Opo, Senator, wait Huwag ka umalis May flash report lang ako. Nakapranggot lang po ito. Ituloy natin yung usapan natin. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Zeus Ligaspi, ano yung flash report na yan, Zeus? Alvin, sinara muna sa mga motorista ngayong umaga yung southbound lane ng C5 Boni Serrano Tunnel. Punsod ng tumagilid na truck ayon sa MMDA, sugatan ang driver at pahinante ng truck. Punsod ng insidente pero wala namang ibang sasakyang nadamay. Abangan ang follow-up report sa balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Thank you. Maraming salamat, Zeus Ligaspi. DZMM Radyo Patrol Flash Report. So, Senator, ibig sabihin nun, kung hindi kayo dumalo sa sesyon pagdating ng Lunes, di wala po silang quorum na lalabas. Hindi nga po pwede ho yun. Yun naman ho, lugi naman ho ang taong bayan kung sasadyain ho namin for what reason na hindi ho kami mag-a-attend. Mag-a-attend po. Kahapon ho, Lord, lumayas ho kami, tumayo kami, nag-walkout kami kasi alam ho namin yung patutunguhan, magbobotohan, matatalo po. And therefore, lulusot po yung pinipilit ni Senator Marcoleta na Section 41C. So, tumayo na lang ho kami. So walang po pwedeng, base rin po sa rules namin, pag walang quorum, hindi kayo pwede magbotohan. So tumayo kami. Pero sa Lunes po, kailangan ho namin pumasok kasi we know it's another fight, it's another battle, pero wala tayong magagawa. We really have to stand our ground. Opo, at saka naglabas po kagad kayo ng statement. Ano po? Nakita din ni Senate President Cayetano na kumaga natalo sa strategy, natalo sila. Ang galing ni former Senate President Tito Soto, nag-motion kaagad for adjournment. Alam niya na walang quorum Exactly, paring Alvin. Kasi yun, it takes precedence. Ano mang diskusyon ni Sat-Sat dyan, ng kung sino-sino dyan. Pero pag wala ng quorum, wala ng visa. Pwede lang mong tumakbo ang Senado, may quorum. Kahit nga sa mga committee hearing, kailang may quorum. At least may kasama kang isa dyan Hindi ka pwede mag-committee hearing na isa ka lang Kailangan laging may quorum. Otherwise, walang saysay. So, kung pinilit nila nagbotohan sila, ay mali yun. If we go to the courts, talo ho yun. Hindi ho pwedeng ilusot nila ang isang panukala, etc. Pag-usapan isang batas na walang quorum. Opo. And you also took offense dun sa sinabi ni Senator Marcoleta na sabi niya ang hirap mo kasing kausap kasi walang masyadong background sa batas. Parang foul para sa iyo, Senator Erwin. Ano po? Hindi lang si Senator Rizang pinapatamaan niya, kundi kaming 16 na hindi mga lawyer, okay, na sinasabi parang wala kayong alam sa batas. Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na bawal ho yun, para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya. Kaya nga yun ho yung point of order ko doon, ad hominem, tumigil ka kung gusto, tinitira mo yung pagkatao nung nagsasalita, hindi yung kanya pinupunto. Dapat po yung pinupunto. Opo. So, anong magiging ending nito? Anong assurance ninyo sa publiko na hindi naman po nasasadyain ng minorya na hindi kayo pupunta? Kasi sa totoo lang, wala silang magawa. Pag hindi kayo pumunta, walang quorum ano po. Pero hindi yan yung objective ninyo come Monday. Paano diskarte sa pagdating ng Lunes, Senator? Hindi ba parang Alvin, papasok po kami. Kasi nga po, yun po ang trabaho namin. Ako po humihingi ng paumanhin. Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, kitang-kita naman paring Alvin, nire-railroad nila. Hinuhokus-pokus nila, minimekos-mekos nila, yun ang word. Itong Section 41, minamadali nila. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, etc. para maka-attend. Para may boto pa rin sila. Pwede silang bumoto. Hindi na kami pumayag noon. Kalukuhan ho yun. Sasabihin mo, justifiable reason. Justifiable po ba yun? Na kailangan nakamalinaw sa batas po, Section 41B, ang sabi,
pag force majeure, pag may kalamidad, disaster o national emergency, mga pandemic, yun lang ho yung exception. Dinadagdagan nila ngayon justifiable reason. Anong justifiable? Hindi nga po nila ma-explain kung ano yung justifiable reason, parang Alvin. Opo, pero mukhang plano din naman din talaga nila kahapon, Senator, kasi kamo nag-caucus pa sila bago nag-resume. Ano? So ibig sabihin, talagang yun ang plano nila all the while. Exactly, parang Alvin. Yun ho talaga yung gusto nila na wala ng tao. Usually kasi gano'n, pag mga 6 o'clock na, wala ng tao. Nag-uwian na yung iba, dahil may mga meeting, may mga dinner sa labas. Doon na tinaon. Kaya parang tataka ko, sabi ko, di ba nung isang araw, sinita ko, bakit walang kuan dito? Majority. Ngayon, kagabi, abay, hindi na ako nagsalita. Abay, all present lahat eh. Sabi ko, isa lang po nung wala doon, si Senator Cheese, pero nandoon silang lahat. Kaya, and then Senator Bato pala, wala. So sabi ko, talaga may gagawin ito. So ayun na nga ho, pinipilit nila kahapon. Kaya nga po, tumayo na ho tayo. Paring Alvin, kahit anong balibagta rin nila, kahit ano pang isite nila mga batas ho dyan, malinaw lang po, isang diretsang sasabihin ko lamang po, wag na ho natin lokohin ng taong bayan, wag na ho natin i-dribble. Respeto naman, respeto po sa mga bumoto sa atin. Yun lang ho po ang mensahe ko sa kanila. Very good. Respetuhin ho natin yung kagustuhan ng kababayan natin. Not because we are senators now, we are supreme, mas mataas sa inyo. Hindi po, nakakalimutan siguro ng mga kasamahan ko po sa Senado na yung aming kapangyarihan ay nanggagaling po sa taong bayan. Walang boto ng taong bayan, walang senador. Yun lang po, yung nakakalimutan po yata. Daldal ng daldal, kung ano-ano, dinidribble-dribble. Wag na ho natin lokohin. Gawa ho tayo ng trabaho tayo, ipasa po natin yung mga bills na kailangan na sasagot sa problema sa ekonomiya, sikmura, kalusugan, kulang na sweldo. Yun po ang mga pag-usapan natin. Huwag itong walang katuturan na batas na ito na yung mga wala sa Senado pwedeng mag-attend, bumoto for justifiable reason. Kalukuhan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang po ito. Mabuhay ka, Senator. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po. Thank you. Mag-ingat lagi. Si Senator Erwin Tulfo, ang miyembro po ng Senate Minority Bloc. 6:43 in the morning. Susunod na isa pang senador.